Si Mr. ug Mrs. dunagyoy mga pangandoy sa ilang kinabuhi isip magtiayon. Magsinabangay ang banag asawa. Aduna gayoy pag sinabtanay, for better or for worse, in return for poorer, till death do us part. Doon na sila panagiusa sa tanan nilang mga planuhon. Apan dunay mga realidad nga angay nilang atubangon. Dili magkasinabtanay, dili away. Dili magkasinabtanay, tungod kay naa ang kagupo. Magkwintahan na iba, trabaho. Mga bataso na makapairita. Birthday, nakalimot ka sa, wala ka time. Si Mister, walay laing trabaho, kundi magpasinaw lang sa lumot. Nagmumot kayo. Sa ingon ni ini nga sitwasyon, ug uban pang nagapanghitabo sa kinabuhi. Unsa ba ang angay nga himuon ni Mr. ug Mrs.? Dapat magtambayayon jud ang banag asawa. Dapat, kung may mga problema, mas maayo magtinapangay. Mag-adjust po ka, ano dili po tap mag-aaway ani. Mag-ampo permi aron maayo ang dagan sa kaminyoon. Apat sila dyan duha mag-work hand in hand. Labi mas maayo nga. Ibutang din ato si Jesus Christ sa ato ang kasing-kasing. Imposible yun na kung wala kay Ginoo na lasting ang relationship. Kini ug uban pa ang atong tukion ug hisgutan diri sa programa Ako si Mister. Ako si Mrs. diri lang sa DXDC 621 RMN Davao. Tatak RMN! Hello there mga Mr. ug Mrs. Kumustamos ninyong hurot? Dayon ta sa atong programa, ako si Mister. Ako si Mrs. Ang akong Mrs. si Honey Daog-Daog. Ug ang ako nga Mr. si Leo Daog-Daog. Isisisgutan ta kining struggle dili lamang sa mga parents, apan lakip man sa mga anak, especially Mrs. sa mga kabatanunan diha sa area sa pagdesisyon sa kinabuhi sa ato mga teenagers. Oo, ug ang mga teenagers nagareklamo nga sobra kayo kahigpit si mama, si papa. Oo, nasakal na daw sila Mr. Pero ang mga ginikanan sa Mrs. worry sab nga kung hayaan daw nilang magdesisyon ang ilang mga kabatanunan, ilabi na nga dili pa sila matured, basin makahimo og mga costly mistakes nga mo resulta unya daghang problema og maalaot lang ang ilang mga anak. Ako si Mister. Ako si Mrs. So, Mrs. atong hisgutan, Angay bang hatagag hingpit nga kagawasan sa mga ginikanan ng ilang mga anak? Ilabi na ang mga teenagers, Mr. sa paghimo og kaugalingon nilang desisyon. okay, ato unang paminawon Mrs. ang Hanig Report ni kasama ang Annabel. Ang kagawasan gikonsidera sa kasagarang mga batanon o teenagers nga usa ka dakong issue ilabi na gikan sa mga ginikanan nga sobra kahigpit sa ilang mga anak. Giingon usab nga makaapekto sa development sa mga batanon ang sobrang paghigpit sa mga ginikanan ngadto kanila tungod magdakuon niya sila nga dili na makamao nga mohimo og desisyon. Masayop man ang mga batanon sa ilang pagdesisyon, angayan lang daw nga pasagdan sanglit kabahin kini sa ilang pagtubo ug pagkat-on ug daghang pagtulunan o mga leksyon sa kinabuhi. Apan rason sa mga ginikanan, wala pay igong katakos ang mga batanon sa paghimo og tama o husto nga desisyon hinungdan nga sila gayud ang kasagarang naghimo og desisyon para sa ilang mga anak nga teenagers. Ang paghatag og kagawasan ngadto sa mga batanon gikabalak-an usab sa mga ginikanan nga maoy maghatod sa ilang mga anak ngadto sa daghang problema nga moresulta sa ilang kaalautan. Tungod ni ini, angay bang hatagan og hingpit nga kagawasan sa mga ginikanan ang ilang mga anak ilabi na ang mga batanon o teenagers sa paghimog kaugalingong desisyon? Hindi pwede nga higpitan yun sila. So, kailangan na yun po sila freedom. Nagkantos na og kanang free will, unsay tama, unsay mali, pero nagit ang ginikanan nga mag-guide. Not absolute freedom. Ang mga teenagers, pagtuon nila usahay, tama, pero dili di ay. Para sa inyong opinyon, mag-text lamang sa 0947-4095524 o pwede nyo i-post kini sa atong Facebook account mr.and.mrs@yahoo.com. Kini si kasamang Annabel Daog-Daog, Tatak RMN. Ako si Mister. Ako si Mrs. Okay, daghang kayong salamat Annabel, Mrs. Sublion ta ang aton topic. Angay bang hatagag hingpit nga kagawasan sa mga ginikanan ng ilang mga anak, ilabi na ang mga teenager sa paghimo og kaugalingon nilang desisyon. Ato daw paminaw dita maglangan Mrs. ang usa ka opinyon ni Mister. Si Mr. June Lansadiras. Sa sa mga bata karon ang influence kasi sa palibot, dili nayo
o basta ng ilang mga himong nga desisyon baka in the future makasira sa ilang mga kaugmao, no? Wala tingali man sa ako lang, applying the principle lang sa ng tagantos na og kanang free will, no? Magpili unsay tama, unsay mali, pero nagita ginikanan nga mag-guide sa ilang mga desisyon. Bilang tatay, unsay angay na to himuon nga ginikanan o sa imuhang nga tatay nga ma-prepare nimo ang imuhang mga anak sa pagdesisyon og tama? Ang una kanimo akong konsehela sa akong mga bata, first and foremost, gina-advise na sila nga mag-pray, no? Importante din ang sa guidance sa Ginoo, ang wisdom. Then, especially sa ilang mga decisions, ang nato nga mga panahon nga diversify sa ato pamilya, kahit o that ingon nga magminyo na sila. Ang una kong konsehela is piliyon nila ng ilang maging partner nga God-fearing person. Kay di magdud malikayan naman gyud ka ng anak nato nga kanang sa kanata makahibalo nga nagdesisyon siya kung palpak na o nagkamali na siya. Siguro ana nga sitwasyon, ikaw bilang tatay unsaon nimo pag-handle ana niya? Ang akong konsehela ha, sa kumangkaan anak, ang disiplina dapat magikan sa akong sarili kasi kung ibang tao ang magdisiplina sa mga tubagay mo na di mayo kasi maulawan ka o masakitan ka. Kung nakahimo sa desisyon ng na kuan, akong advice lang na kung sa ilang reason panindigan nila, din ko lang naman ang consequences na ilang nabot sa ilang ginigong nga maling desisyon. Tingali, akong advice is i-claim nila ang victory pero sa gasa sa Ginoo na kanang ilang mga consequences sila ma-overcome. Pag-antos lang ka bakal encouragement then guidance para hindi sila naman maghinog lain ng desisyon ng mali. Okay, salamat kayo. Si Mr. John Lansadiras. instinct gyud daw sa tao, Mrs. ang pagsik og kanabang freedom o kagawasan. He or she wants to be free. Napay kanta ni Freddy Aguilar kaniadto. Na ibon man may layang lumipad, di ba? Kulungin mo at umiiyak. So, it's really good to be free. Pero unsa ka importante, Mrs., ang kagawasan para sa ato mga kabataan? Speaking of kanabang kagawasan sa pagdesisyon. Siguro, Mr. aron makamao silang magdesisyon sa ilahang sarili. Para at the early stage sa ilahang kinabuhi, matrained na sila sa pag himo og mga desisyon. Kay base unya pag abot sa panahon manigulang sila. Di na hinuon sila kabalo. Dependent na kaayo sa mga parents. Tinuod, paano kung wala na ang mga parents? Asa sila mag-depend? Di na sila kamao. Mubarog sa ilahang kaugalingon. But what if makahimo silag mga kanang gitawag natog mga mistakes? Kung di man gyud malikayan sa mga bata nga magkaroon sila og mistakes sa ilang pagdesisyon, ilabi na tong dili pa matured enough nga magdesisyon. So ang kinahanglan lang gyud nato ang mga parent nga naa sa ilaha magtudlo o mag-guide sa ilaha paano magdesisyon sa tama. Allow them to commit mistakes for them to learn lessons from it. I-accept lang siguro ang ilang pagkakamali, no? And dapat naata ang atong presensya makita dayon nila. And then kita tong abaga nga pwede nilang shoulder to cry on, diha nila ipahungaw sa ato tanan. Sa ato, kita tong mohatag sa ilang encouragement o comfort in that situation. Sa ingon ana nga sitwasyon magkamali man dili nato kasukan. Yes. Instead ato silang maymayan. And then encourage them nga sige lang anak, inana man gyud na sa kinabuhi. Ang pagdesisyon dili man gyud easy. Na magdi mo palpak gyud ana. Pero learn from it. Muna pinaka-importante tudluan nato sila sa mga lessons nga dapat nilang makatunan. Na-mention ang prayer kaganina. Unsa ka importante para sa imo ang pagtudlo sa mga kabataan about seeking God first in prayer diha sa ilahang pagdesisyon, Mrs. I-emphasize nato sa mga anak nga ang prayer dako gyud kaayo og mahimo when it comes to decision making. Yes, no kay sa prayer mga kita og guidance diha sa Ginoo nga tagatan niya kaalam o wisdom nga ang ato ang decision tama o
dili ta malihis. Oo, ato gyung giyahan ang ato mga anak. First, we have to emphasize to them that prayer is very, very important diha sa pagdesisyon. They have to start with prayer. O tudluan po nato sila, Mister, nga sa prayer, kung naagyud ka din magsunod sa will sa Ginoo, Yes. dili gyud ka magkamali. If we put God first in everything that we do, sa tanang butang atong pagahimuon, atong ibutang una ang Ginoo, He will guide our path and He will crown all our efforts with success. Oo, og through prayers, Mister, God makes the impossible possible. Ako si Mister. Ako si Missy. Diri lang sa DXDC 621 RMN Davao. Tatak! RMN! Doon na tayo mga text reaction, Mrs. Mr. and Mrs., as mama, ibigay ko sa anak ko ang kalayaan sa kanyang sarili, lalo na kung ito ay kabutihan. Ako bilang ina, tama na yung binigay ko na disiplina at pagturo sa pagkamatakutin sa Diyos. From Habibi of Samal. Mr. and Mrs., isip mga ginikanan, samtang di pa na ako masiguro nga naa sa hamtong na ang ilang panghuna-huna ug bisan insakto na ang ilang pangidaron, apan dili pa himkod ang ilang desisyon, dili gyud angay nga sila pasagdan kay basin ulahin na unya ang tanan. Angay gayud sila nga giyahan. From Florante of Malita. Mr. and Mrs., para nako dili tagaan og freedom para sa ilang kaugalingon nga magdesisyon. Bisan tuod pwede na sila ang nga mag-decide. Kailangan jud nga gabayan sa mga ginikanan ng ilang mga anak. Dili porke nga kaya na nila magdesisyon. Lunggo. Hatagan na lang sa ginikanan og freedom kay kung unsay mahitabo uroy sa ginikanan lang gihapon mo balik. Napud say kuan ha, uroy-uroy. So, para nako, dili jud sila hatagag freedom bisag pwede na sila magdesisyon. Uy, kung pwede ka na medyo hamtong na ang ilang pangidaron. Tigulang na hayaan. From Myra Mir of Panabo City. Mr. and Mrs., para sa kuha, pwede na nato sila tagaan sa ilang freedom, pero naay limitasyon o rules and regulation nga gi-implement sa mga parents. From Dennis Abalye of Barangay Sulong Valley, Sulop, Davao del Sur. Mr. and Mrs., alalayan lang siguro nato sila sa higayon nga magdesisyon na sila sa ilang kaugalingon kay sila man ang nagdala sa ilang sarili. Isip ginikanan, giyahan lang nato sila. From Pinky of Padada. Mr. and Mrs., let our children commit mistakes for them to know what is the right choice of decision and for them to grow and to be independent. Let our children have freedom to decide of their own. But the best thing we can do is to teach them how to make wise decision. From 5791. Mr. and Mrs., for me, limitahan lang siguro sila sa pagdesisyon tungod kay makita man natong mga ginikanan kung unsa ang kapasidad sa atong anak sa pagdesisyon. From 9758 of Panabo. Ako si Mister. Ako si Missy. Diri lang sa DXDC 621 RMN Davao. Tatak! RMN! Mrs., ato ng paminawon, na usa pa ka opinion. O, paminaw na to si Mrs. Mary Grace Villas. Tagaan na to sila mga choice nila pero naa gyud limitasyon. Dili po ingon nga atoa silang higpitan. Para sa ako dili pwede nga higpitan gyud sila. So kailangan naa gyud to sila freedom maski po pero naay limitasyon. Kung mga minor things naman di siya na mag-decide pero kung it comes mga major siguro kailangan niya sa ako para aware po ko, di ba? Ay, see. So, para sa imo bilang nanay, unsay angay nimo himuon para ma-prepare pod nimo siya sa pagdesisyon og tama? Proper communication. Kasi man good, ang isa man good ka problema sa teenager kung dili mo exercise as kailangan ikaw jud mother ang mag-umpisa kailangan communication jud para hindi ko siya magtago Para dili siya magsekreto. So kailangan good communication jud ate. Openness yun between mother and teenager ni mga anak. Transparency sa mga activities niya sa gawa. Activities niya, yung mga whereabouts. So, di ba, magbanding mo. Kani magud siya, siya nang nag-o. Makabalo ba kayo? Siya ang nag-akwan. Siya nang nagasulti.
Open man ni siya sa ako. Kay okay man ang communication. Mao na nga murag dali po siya dahil maka-open, di ba? Salamat kaayo si Mrs. Mary Grace Villas. Na-mention niya ang bahin sa limitasyon. Para dili sila mag-abuso. Aron malikayan ang abuso. Kay kining mga idara, especially sa mga teenagers, na gyud tendency nila, prone gyud sila sa pag-abuso. So, kung wala tayo ihatag sa ilang nga limitasyon nga, hangtod diri ka lang, mag-abuso yun na sila. Dili sa tanan nga area sa ilahang kinabuhi, pwede sila makahimo og desisyon. Halimbawa na, mister ka ng mga nag-eskwela pa, no? Pwede ka nga magkaroon og daghang friends, pero di ka pwede mag-boyfriend o girlfriend. Pwede mga dating with friends. Oo. Setting of curfews sa ilaha, sa pag-uban-uban sa mga friends. Pwede kuyog o magsuroy-suroy, kauban ang mga barkada, pero kinahanglan mo uli inaning orasa. Rason sad nganong kinahanglan ta mohatag og limitasyon para matudluan ang ato mga kabataan og disiplina. Tinuod. Kay tao nga magdako nga way disiplina, resulta ana badlungon. Abusado. Oo. Di lang kay ang maperwisyo ang mga ginikanan, kundi perwisyohon ang ubang tao. Ang tao nga magdakong way disiplina, dulom ang kaugmaon. Labad sa katilingban. So tudloan nato og disiplina ang mga kabataan by setting limits, no? So dili nato gihikaw sa ilang kagawasan or freedom to decide, but we have to set limits o mga limitasyon sa ato mga kabataan. Na-mention niya ang communication o transparency. Okay, para i-encourage ang mga anak sa nga dili magtago og sekreto. Mag-open up sila permi sa ilahang parent. The moment nga doon na siya mga struggle o mga problema nga kinahanglan siya muhimo og kaugalingon niyang desisyon na atang mga ginikanan nga mohatag og guidance sa iya. Og kana mahitabo lamang, ma-encourage lamang nato ato mga kabataan nga mag-open up kung kita nag-establisar og maayong linya sa komunikasyon ngadto kanila. Kita pud parent, open pud ta sa ilaha. So na atong gitawag nga transparency. Kaya kung kita between nanay, tatay, naputay mga sikreto sa itong mga anak, sila pud magtago pud kuan sa ato ang ginikanan. Ang bata gyud mo na magi-tendency ang bata nga kung dili niya mapahungaw ngadto siya maginikanan ng iya mga struggle kanang naa siyang sulod, mangita gyud nagtagagawas. May tendency nga dito nila sa ilang mga friends ipahungaw. Unya kung matambagan pud siya baliko kaayo, diha na ang problema. Mo nay basis niya unya siyang paghimog desisyon na moabot yun sa punto nga kita gihapon ang mabasol o kita gihapon ang magka-problema. So kinahanglan i-establisar nato ang maayong komunikasyon, open yun ang atong communication na atong gitawag at transparency tali sa atong mga kabataan aron kung naa sila mga struggle makahatag-tag maayong giya ngadto nila for them to come up with the right decision. Ako si Mister. Ako si Mrs. Balikan na to ang mga text reactions. Mr. and Mrs. ang ngayon Jude, labi pa kung naa na sila sa eksaktong edad. Maayo gyud nga makahibalo sila sa realidad ni ining kalibutana. God bless and more power from Aquarius 23. Mr. and Mrs. bilang anak angay jud nga hatagan mi og freedom ay anak ni sa pagdesisyon. Kay unsaon man namo pagkabalo nga tama o mali ang among desisyon kung dili mi hatagag chance nga magdesisyon para sa among sarili. But of course, kinahanglan gihapon namo ang guidance sa parents ug kailangan nandiyon ang open communication between children and parents. Thanks, Ari Men, and more power sa inyong programa from Eagle June. Mr. and Mrs. Aqua, dili sila pwede magdesisyon para sa ilang kaugalingon, labi na kung mga bata pa. Mag 15 o 17 pa sila from Ason Porquiado. Mr. and Mrs. para sa ko, limitahan lang siguro nato ang paghatag sa ila og freedom sa pagdesisyon. Hugot luag lang siguro ang atong buhaton aron po dili sila makaingon nga wa nagyod sila kagawasan sa ilang kaugalingon from 0936. Mr. and Mrs. para sa ko, depende sa mga edad sa atong mga anak. Kung mga bata pa kaay sila, kita jud nga mga ginikanan ang magdesisyon para sa ila. Unya kung mga teenager na sila, ato silang tagaan og involvement. Paminaw na to ang opinion nila, pero kita gihapon mga parents ang magdesisyon ug ipasabot nato sa ila ngano
ni come up ta ni ana nga desisyon. Pero kung mga dagko na jud ang matong mga anak ug magkapamilya na sila, mao na pud na nga time nga sila na jud ang magdesisyon para sa ilang kaugalingon. Ug ang ato na lang mao ang paghatag og advice sa ila kay wala may hangganan ang pagka-parents and the rest of decision sa ila na. From 1313. Mr. and Mrs. Murag magdugo man akong ilong ani Mr. Sige, Mr. and Mrs. Deka, sooner or later it happens. Children grow up and the time approaches when they will soon be leaving home. Tinuod na. Parents must learn to let go and accept their child's growing independence while still providing guidance and support. Teens must learn self-discipline, responsibility, and the skills they will need to live in the adult world. So parents should give them freedom to decide, to choose what is best for their children. From Lilac, Sarangani Province. Mr. and Mrs. For me, depende sa behavior sa atong anak. Kay lain-lain baya og batasan ng atong mga anak. Ug para nako hatagan nako og free hand ang akong anak nga mag-decide. Then kung magkamali sila, hayaan nako nga makabati og sakit for them to learn na ang pagdesisyon is a matter of choice. Whether na pag-isipan nimo or you came up a decision na easy lang. Di lang ang pagdesisyon, pero gihuna-huna ba nila pag-ayo kung unsang klase nga desisyon ng ilang himuon. So in this situation ta mosulod as parents, mo guide sa ila, mohatag og tips what is the right choice sa pagdesisyon. From 6749. Ako si Mister. Ako si Mrs. Yapay Mrs. Ato pong paminahon ang iyang opinion. Si Mrs. Velsa Alcantara. Para sa ako as a mother, kinahanglan nga tagaan nato og freedom ang mga bata nga mag-decide para sa ilaha, but not total freedom na kagustuhan lang sila kung unsa ilang gusto. Dapat pamatian nato sila og tagaan nato guidance, advicean sa ilang nakabuot na desisyon. Not absolute freedom kay it depends man sa age sa mga anak nga naghimo og desisyon. Kay usahay ang mga usually ang mga teenagers very impulsive, so may mga pressures pagtuon nila usahay tama pero dili di ay tagaan og freedom ang anak pero dili to the point na pagustuhan lang kung unsa iyang gusto. Dapat kung unsa ilang nakabuot nga desisyon, tagaan sila guidance kung nakita nato nga maayo ang ilang decision para sa ilang kaugalingon, suportaan. Pero kung dili maayo, tagaan og advices kung unsay mga alternative na pwede himuon sa ilang paghimo og desisyon. Ug ipasabot sa ilaha nga kung unsa ilang nakabuot nga desisyon, na ay consequence nga mahitabo. So dapat sa paghimo nila desisyon, i-consider pud nila ang advice sa ilang mga parents. Okay, salamat kayo si Mrs. Velsa Alcantara. dunay mga consequences ang tanan nato nga mga decision. It's either good or bad. Tinuod. Nagyud nay linugdangan o doon na ba'y bunga ang unsay himuon nato, o especially sa pagdesisyon. Ilabi na tong mga teenager, giingon niya nga impulsive nga magdesisyon. Nature sa mga kabataan nga impulsive kayo. Impulsive meaning kana bang Insigida. oo. quick. quick. Abang diha ba? Akala nila nga they are matured enough to decide. Gusto desisyon dayon. Nya pagkatapos palpak di ay. Nya ang uban po na Mr. kanang ginabase nila sa pressure sa ilahang friends. Muna tawag peer pressure na mapugos ka pag sunod sa unsay standard nga giset sa inyong grupo. Tinuod. Muna nga tanan nimong lihok ang imong pagginawi subay na tanan sa standard nga giset sa inyong grupo. Muna gitawag og peer pressures. Delikado na. So sa ingon ani nga mga batanon Mr. kanang mga impulsive, angay good ang giya sa parents. Ako si Mister. Ako si Mrs. Mrs. Before we say goodbye, Para sa ko Mr. ang paghatag og kagawasan sa pagdesisyon sa atong mga anak is a matter of choice pa rin. Whether higpitan sila, but then walay makatuna ng atong mga anak kung dili nato sila hayaan nga magdesisyon.
Then hayaan nato sila nga mag-decide pero may limitasyon gani ug hayaan nga magkamali for them to learn. Ug sa ingon ana madisiplina pud sila nga ang pagdesisyon dili basta-basta. Kailangan jud og giya sa parents ug ilabi na jud kailangan jud ang giya sa Ginoo. Tinuod nga ang mga ginikanan naalang paggiya sa mga kabataan. Oo. Kung doon na may higayon nga magkamali sila, dapat naata, no, willing to listen to them and then mo'y mohatag sa ilang comfort, pikpik sa ilang abaga, and to teach them the lessons nga dapat nila makatuunan ni anang sitwasyon. Above all, ang importante atog yung itudlo sa ato mga kabataan nga before sila maghimog mga desisyon, it is very very important nga they will seek the perfect will of God in their prayers. Ngay sila wisdom sa Ginoo para giyahan sila to come up with the right decisions. Misi, salamat kaayo sa mga nag-text sa ilang mga opinion, sa mga nagpaambit sa ilang mga huna-huna. Nindot kayo ang ilang mga punto. Tinuod. Salamat kayo. Ay, makahatag po og lamdag, no? O giya nato mga parents. Frankly, no, pasulti nako misis nga daghan kog nahibaw-an gikan sa mga text reactions. Actually, no, daghan ako man. mga opinions, mas daghan kog nahibaw-an. So mas makatabang ba kining inambitay ta og mga opinion. Oo, sa to kay parihaman ta nga naga-share para namoy makatunan ug napod di makatunan. Sige, salamat kayo sa inyong pagpakiguban kanamo. Sa ngalan sa amo ang lovely and beautiful girl Adabel, na mo makauban karon, ang ako Mrs. si Honey Daog-Daog. Ug ang ako nga Mr. si Leo Daog-Daog. Dinhi sa programa, ako si Mr. Ako si Mrs. Tatak RMN. Ako si Mr. Ako si Mrs. Diri lang sa DXDC 621 RMN Davao. Tatak RMN.